Alright, so guys, gusto ko lang itong i-share sa inyo para dun sa may mga sasakyan or sa mga car owner, sa mga bago pa lamang na nakaka-experience ng ah, battery indicator sa dashboard dito. Yan. So sometimes kasi nagfo-float dito, lumalabas dito yung battery indicator ng kotse na to. Which is mayroon tayong gagamiting tool or device ito para makita natin kung goods pa ba yung battery nito. Kasi based dun sa mga instructor natin, sa mga kasama nating instructor, nagpo-float daw yung battery indicator dito. Ito. Ayan. Kulay red yan pagka may problema. Now, start muna natin kung one click siya. So, ayan, naka-neutral naman. So, clutch down, start natin, guys. Ayan. So, one click, ibig sabihin, medyo maganda yung starting niya. So, as of now, wala siyang indicator ng battery. So, based dun sa mga instructor, sa mga gumagamit nito, nagpo-float siya. Pero check pa rin natin kasi dapat goods talaga. Make sure na good yung ating kotse bago natin gamitin. Now, gagamitin natin to, guys. Actually, kung halimbawa, kung may mga kotse kayo, kung gusto nyong malaman kung anong condition talaga ng battery ng sasakyan nyo, dapat test nyo muna. Kasi mahirap naman kung papalitan nyo kagad. Napakamahal pa naman ng battery. Okay? Ngayon, test natin by using this device or tool na to. Madali lang to, guys. Kahit beginner kayo, kayang-kaya nyong gawin to. Yung item, pa-plug nyo sa negative terminal and this red is sa positive terminal ng battery. Now, eto ang reading dito. Malalaman nyo kung good yan, iilaw to, green. Then, kapag full naman, eto, dito siya iilaw, yung full, green pa din. So, sa middle, goods pa din siya, but orange ang kulay niya. Wag lang dito sa kulay red. Low siya. Ibig sabihin, there's possibility na weak na yung battery. But for now, ayan, pinandar muna natin yung makina. Now, lalabas tayo, guys. Actually, binuksan ko na yung engine hood natin para makita natin. Alright. So, let's go. Labas tayo. Kakabit natin to sa battery terminal ng kotse natin. Okay, so habang umaandar yung kotse, pwede na natin yung ikabit. Huwag nyo lang kakalimutan lagi ay unang kakabit yung sa positive terminal. Flip nyo lang. Then the next is yung ating negative. Yan. Then automatically, pag mga kotse, guys, pag mga kotse, set nyo lang ng 12 volts. Ayan. Set ng 12 volts. And as you can see, guys, so far it's good. Ayan, good. Then full. So fully charged. So dahil umaandar yung makina natin. So kapag ka umaandar yung makina and connected tong tool na to, so ang reading niyan at least 12.9 above. Goods dapat ang reading niyan. Katulad nito, 13.7. So pasok pa rin siya sa reading ng kung maganda ba yung battery natin. So ngayon, ang gagawin natin, papatayin natin yung makina. So dito natin makikita kung talagang usable pa or goods pa yung battery ng kotse natin. Kasi ito umaandar, meaning yung alternator is working. So check natin, papatayin natin yung makina. So patayin natin yung engine. Okay, so far ayan, off na siya. So check natin kung anong reading ng battery. So kanina is 13.8. Now is, so as you can see, full. Then middle, nag-ilaw pa rin siya. Pero good siya, guys. Good siya, naka full and 12.9. So far, pasok naman siya sa reading
na kung saan malalaman natin kung goods yung battery ng kotse natin. So guys, eto ang gagawin nyo. Check nyo lang yung battery muna. Kasi mahal ang battery kapag nagpalit agad kayo. Halimbawa, nakaka-experience po kayo ng nagfo-float ang battery indicator sa dashboard ng kotse nyo. And then, after a while, or ilang minuto, ilang seconds, nawawala, or minsan naman bumabalik. Now, eto kasi, hindi na siya nagfo-float, no? So, nakaka-experience lang tayo, minsan nagfo-float siya. Minsan kasi, ganito kasi nangyayari dyan kung bakit lumalabas yung battery indicator dyan. Minsan, syempre, ginagamit natin to sa pagtuturo. So, since manual to, may mga tendency na sunod-sunod namamatay yung makina. Then, syempre, i-start mo siya. So, and next move, mamamatay ulit. Siyempre, i-start mo siya. So, sa pamamagitan ho kasi ng pag-start ng engine, nagkukonsume tayo ng battery. So, which is kung sunod-sunod yung pagpapatay ng makina kasi siyempre nga nag-aaral tayo. So, nababawasan yung charge ng battery. So, baka nalobat na, kaya nag-float yung battery indicator. So, pag umandar siya ng matagal, so magre-recharge ulit siya. Nire-recharge siya ng alternator. So, kaya so far ngayon, start natin ulit. So, meaning, full charge yung battery natin. At based on this tool, dito sa device natin, it's good naman. So far, kaya siguro baka nag-float lang yung battery indicator doon. Kasi baka madalas namamatayin yung estudyante. Kaya, mahalaga mga kaibigan na mayroon kayong ganito. Para hindi kayo agad-agad bibili, akala nyo kasi baka battery na yung may problema, yun pala discharge lang yung battery kaya nag-float or lumabas yung battery indicator sa dashboard. Alright? So yung mga kaibigan, mag-invest kayo nito, mahalaga to. Mapa-automatic or manual ang kotse nyo, mahalaga mayroon kayo nito. Mura lang to guys, mura lang to. So sa pamamagitan nito, malalaman nyo kung goods ba or weak na yung battery ng kotse nyo. So that's it.